Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa palengke ng San Roque, kilala si Aling Belen bilang tindera ng sariwang atay. Ang kanyang pwesto ang laging dinarayo dahil sa kalidad ng kanyang paninda. Napakakinis ng mga atay na binebenta niya, laging presko, at tila kakaiba sa ibang tindahan. Sa kabila ng tagumpay nila sa negosyo, may mga bulong-bulungan sa baryo na siya raw ay may lihim na tinatago. Ayon sa mga matatanda, walang nakakakita kay Aling Belen na dumadating ng maaga para mag-deliver ng paninda. Lagi na lang niyang nadadatnan ang kanyang mesa na puno ng sariwang atay. May ilang ding napapansin na ang mga atay niya ay hindi pangkaraniwang laki at kulay. Tila ba masyadong buhay ang pula-pula nitong anyo. Isang araw, kinuha ni Aling Belen si Linda, isang dalagita mula sa baryo, bilang kanyang tagakatulong sa tindahan. Masaya si Linda sa bagong trabaho dahil bukod sa maayos ang pasahod, mabait si Aling Belen sa kanya. Ngunit napansin ni Linda ang kakaibang gawi ng kanyang amo. Tuwing hapon, bago magsara ang palengke, sinasabihan siya ni Aling Belen na umuwi na agad. Hindi rin siya pinapayagang manatili sa tindahan kapag sumasapit na ang dilim. "Umalis ka na, iha. Delikado sa gabi," palaging bilin ni Aling Belen. Sa kabila nito, hindi mapigilan ni Linda ang magtaka kung saan nanggagaling ang misteryosong paninda ng kanyang amo. Isang gabi, nagpasya si Linda na magpaiwan sa tindahan ng palihim. Gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa tindera. Nagkubli siya sa likod ng mga panindang kahon at hinintay si Aling Belen. Habang tahimik siyang nagmamatiyag, nakita niyang biglang nagbago ang anyo ng kanyang amo. Ang dating maaliwalas na mukha ni Aling Belen ay unti-unting nagiging maputla. Ang kanyang mga mata ay naging dilaw at ang kanyang mga kuko ay humaba. Ang mas nakakatakot, naglabas ito ng isang itim na sako mula sa ilalim ng mesa. Isa-isang kinuha ni Aling Belen ang mga atay mula sa loob ng sako at inilatag sa mesa. Ang bawat peraso ng atay ay naglalabas ng kakaibang amoy na tila pinaghalong dugo at bulok na laman. Sa takot, bahagyang napausog si Linda. Ngunit nadaganan niya ang isang kahon, dahilan upang makalikha ng ingay. Napalingon si Aling Belen at sa sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Linda?" Malamig na tanong ni Aling Belen. Ang kanyang boses ay malalim at hindi pangkaraniwan. "Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang malaman kung saan nanggagaling ang mga paninda nyo." Nanginginig na sagot ni Linda. Ngumiti si Aling Belen, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi mapanatag. "Hindi mo dapat nakita ito, iha. Ngayon, wala ka nang magagawa." Bigla siyang lumundag papunta kay Linda
gamit ang hindi pangkaraniwang bilis. Sa sobrang takot, tumakbo si Linda palabas ng tindahan. Habang tumatakbo si Linda sa madilim na iskinita, naririnig niya ang mga yabag ni Aling Belen na sumusunod sa kanya. Ngunit ang mga yabag na ito ay parang hindi na sa tao. Parang paa ng hayop na kumakalabog sa sementadong daan. Nakita niya ang mga grupo ng mga tao sa dulo ng iskinita at tumakbo siya patungo sa kanila. Nang makita ng mga tao sa Aling Belen, bigla itong tumigil at muling nagbalik sa anyong tao. Linda, anong nangyayari? Bakit ka tumatakbo? Tanong nito. Kunwari nag-aalala. Ngunit alam ni Linda ang nakita niya at alam niyang hindi na siya babalik sa tindahan kailanman. Kinabukasan, ikwento ni Linda ang lahat sa mga matatanda sa baryo. Nagdesisyon ang ilan na magtungo sa tindahan ni Aling Belen upang alamin ang totoo. Ngunit nang makarating sila roon, wala nang bakas ng tendera o ng kanyang mga paninda. Ang tindahan ay mistulang iniwan ng matagal at puno ng alikabok. Simula noon, nanatili ang kwento ng tendera ng atay sa baryo. Sinasabi ng mga matatanda na si Aling Belen ay isang aswang na gumagala tuwing gabi. Naghahanap ng mga bagong biktima upang gawing paninda. At ayon sa sabi-sabi, hanggang ngayon, sa ibang palengke sa ibang lugar, may tendera ng atay na tulad niya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.